pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. At yung mga kasama po namin dito, tayo po tayong lahat. At welcome din po sa bawat isa na naka-online, nasa online natin ngayon. At kung pwede kayong tumayo, kung nasan man kayong lugar, tayo po tayo, okay? Bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpak or papuri ang ating Panginoon yung umagang ito. Yes, Lord, salamat! Papurihin ka, Diyos! Salamat sa iyo, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord. Salamat po, Panginoon. At muli, kami po ay binigyan niyo ng panibagong araw, panibagong umaga na kami po ay magbigay ng pasasalamat at papuri sa iyo. Sabi nga po sa awit 95, verses 1 and 2, sabi doon, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan ang batong kublihan. Atin ang handugan, masayang awitan, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sino po masaya ngayong umaga ito? Amen! Woo! At sabay-sabay tayo ngayong umaga, nabigyan siya ng papuri. Pwede po tayong sumayaw? Okay po ba yon? Pwede? At yung mga nasa online, pwede po kayong sumayaw. At bigyan natin yung pinaka-the best na papuri sa ating Panginoon. Sabi nga sa awitin sa Kanya na gumagawa ng higit pa sa naiisip, ang kapangyarihan niya ay walang hanggang nagahari. Hey, hey! Bagong yugo! Come on! Sa bagong yugo! Sa bagong yugo! Sa Kanya na gumagawa. Sa Kanya na gumagawa ng higit pa sa naiisip, ang kapangyarihan niya ay walang hanggang nagahari. Come on! Sa Kanya na gumagawa. Sa Kanya na gumagawa ng higit pa sa naiisip, ang kapangyarihan niya ay walang hanggang nagahari. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Sa bagong yugto, masdan mo, di mo ba nakikita? Na Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpayan nila sa Kanya. Sa bagong yugto, Amen. Kay Jesus lang may pag-asa. Amen. Sa bagong yugto, minsan pa sa Kanya na gumagawa na higit pa sa naiisip. Sa Kanya na gumagawa ng higit pa sa naiisip, ang kapangyarihan niya ay walang hanggang nagahari. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Sa bagong yugto, sa bagong yugto, masdan mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya. Sa bagong yugto, sa bagong yugto, masdan mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya. Sa bagong yugto, kay Jesus lang may pag-asa. Sa bagong yugto, sa bagong yugto, sabay-sabay tayo sa bagong yugto. Sa bagong yugto, masdan mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa,
tagumpay ay mula sa Kanya. Hey! Sa bagong yugto, masdan mo, di mo ba nakikita? Kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya. Sa bagong yugto, masdan mo, di mo ba nakikita? Jesus, kay Jesus tayo ay may pag-asa, tagumpay ay mula sa Kanya. Sa bagong yugto, sa bagong yugto, sa bagong yugto, purihin ka, Panginoon. Sama-sama natin siyang pasalamatan. Oh Diyos, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Purihin ka. Oh Panginoon Jesus, salamat. Oh Diyos. Lord, salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Tunay nga nakaibuti mo, Panginoon, na tunay nga nasa iyo kay Jesus ang tunay na pag-asa. At salamat, Panginoon, sa umagang ito, patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Ngayong umaga, sambahin ka. Bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. O Panginoong Jesus, pinupuri ka, O Diyos, sinasamba. O Panginoon, salamat, O Diyos. O, purihin ka, O Panginoong Jesus. Sinasamba kita, O Panginoong Jesus. Luwalhatiin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Diyos. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Purihin ka. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo, Panginoon. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka.
dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Amen. Diyos ka sa amin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal na tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, walang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, aming Ama, aming Ama. O purihin ka, Panginoon, sa mahinang ngalan mo. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoong Jesus. Sa lahat ng panahon, Panginoon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos namin, sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, mag-ari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon. Natin. Sila. Sabay po natin. Yes, Lord. Amen. Nariyan para sa amin, Panginoong Isus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago. Di nagbabago. Oh Panginoon, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko.
ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama, Panginoong Hesus. Aming Ama, o Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon ngayon. Salamat sa iyo. Bigyan natin ang pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon Hesus. O Panginoon, walating ka, O Diyos. Pasalamatan ka, Panginoon. Salamat, Panginoon Hesus. Muli, maraming salamat sa iyo, Panginoon. O Diyos, tunay ng Diyos ka sa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, Panginoon, sa bawat araw, nariyan ka para sa amin. Aming tanging sandigan, ang aming kublihan, Panginoon, at nawa, ikaw po ay magliwanag sa buhay ng bawat isa. Makita ka sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo. Purihin ka, aming Diyos. Amen. Itaas ang pangalan mo, luwalhatiin ka, at marapat ka lamang pasalamatan, Panginoon, dahil sa iyong katapatan, dahil sa iyong pag-ibig na walang katulad, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Walang hanggang kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil patuloy ka, Panginoon. Patuloy yung pag-ibig sa amin, hindi nagmamaliw. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Salamat sa isang matagumpay na buhay, Panginoon. Matapos ang isang linggo, Panginoon, nandito kami magkakasama muli. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo. At salamat sa iyong kagalingan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat din sa iyong kagalakan, Panginoon. Salamat sa kapayapaan na patuloy mo pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong provision na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Ikaw ay sapat na at higit pa sa buhay namin. Maraming salamat. At patuloy mo kami, Panginoon, samahan sa lahat ng oras, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang tanging naisin namin ay sundin ang iyong kalooban, makita namin kung ano yung kalooban mo sa bawat isa. Magpatuloy kami, Panginoon, sa iyong salita. Magpatuloy kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Walang maliw na hindi kami tapalikod sa iyo, Panginoon. Sa kabila ng mga nararanasan namin, sa kabila ng mga nangyayari sa mundong ito, mas kailangan ka namin, higit sa anumang bagay, higit sa kanino man, Panginoon. Mas kailangan ka namin. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong umagang ito. Pagpalain niyo rin po ang iyong salita, na iyong pagkakaloob sa amin, sa mamamagitan ng iyong lingkod. Panginoon, mahal na Pastor George Escaliar, Panginoon, salamat sa buhay niya. Gabayan mo siya, Panginoon, at amin din po tinataas. Doktora Pastora Desiree Opsina sa kanyang exam today at pati bukas, Panginoon. Samahan mo siya, gabayan mo siya, Panginoon, na iyong banal na spirito, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Salamat muli. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri at kaluwalhatian. Sa iyo lamang wala nang iba. Salamat po. Ito ang aming tanging dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Maaari po muna tayong makaupo. Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Amen. Tayo po ngayong sandali ay wini-welcome natin ang bawat isa sa ating pong pagsamba sa Diyos, pakikinig ng kanyang salita at maging sa mga
kaibigan, kapatiran na nasa online service. Tayo pong lahat ay tumayo at bigyan natin ng pasasalamat ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa. We give you praise, Lord. We love you, Jesus. We magnify your name, O Lord. We give you all the praises and all the adoration, O Lord. Thank you so much, O God. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love your presence. We love your word today. Father God, today, give us a fresh insight of your word. Give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ, in the knowledge of your word. Lord, we open our hearts, our minds, our spirit, that we might receive your blessing, your provision, your revelation to us this morning. And bless your people. Bless each of them and their families. This we pray in Jesus' name. And always say, Amen and amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Wow. Thank you, God. Bago tayo mo po, pakisabi sa katabi mo, magandang umaga sa iyo. Magpalay ka ng Diyos. Magpalay ka ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Sino ang masaya na narito ngayong umaga? Pakisabi sa katabi mo, salamat at nandito ka. Salamat ngayong umaga at tayo po ay nasa lugar na ito sa Acts Community Ministries, sa sambahang ito upang ang Diyos ay bigyan ng kaluguran, ang Diyos ay ating luwalhatiin, ang Diyos ay ating pasalamatan, at ang Panginoon ay patuloy na maghari sa atin. At ating pong pinag-uusapan ng pananampalataya. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan po natin, tinalakay po natin ang legacy of faith, yung pamana ng pananampalataya na ipasa po natin sa ating pong pamilya, sa ating mga anak o kamag-anakan, kaibigan o sa ating generation. Magkaroon tayo ng impact na magiging lasting o pangwalang hanggan, pangmatagalan yung impact natin. Po, yung influence natin at ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. So ngayong sandali, tutunghayan po natin ang buhay ng isang lalaki. Lingkod ng Panginoon, ang kanyang mga magulang at maging siya, ang lalaking ito na ang pangalan ay si Moses, na nagkaroon ng tinatawag na matapang at may paninindigan na pananampalataya. So ngayong sandali, ako po ay mangungusap sa paksang the radical faith. Yan. Radical faith. Ang marubdob na pananampalataya. Masyadong malalim yung marubdob. Ibig sabihin, matapang at may paninindigan na pananampalataya. Nawa, samahan po tayo ng Panginoon, ng Banal na Espiritu na ipaunawa po sa atin ngayong sandali ang ibig sabihin ng radical faith. So what is radical faith? It means a person who lives by faith and holds or follows strong convictions and biblical principles in life. So yung taong mayroon siya tinatawag na radical faith, siya po ay namumuhay sa pananampalataya at kanyang pinangahawakan, pinapanindigan niya ang matinding conviction at mga biblical principles sa kanyang buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mga radikal na tao o the radical people are revolutionary. Sila po ay naniniwala na maaring magkaroon ng pagbabago at gumagawa sila ng pagbabago sa kanilang kapanahunan, sa kanilang pamumuhay, sa kanilang kapaligiran. So ngayong sandali upang higit nating maintindihan, maunawaan, ito pong tinatawag na radical faith o yung matapang at may paninindigan na pananampalataya, marubdob. Ayan, intense na pananampalataya. Tunghayan po natin ang aklat ng Hebreo, kabanatang 11, talatang 23 hanggang 27.
Sinabi sa 23, dahil sa pananampalataya, hindi natakot subuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari. Dahil sa pananampalataya, hindi sila natakot doon sa kautusan na sinabi ng hari sa kanila. Sapagkat nang makita nilang maganda yung sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Talatang 24. Dahil sa pananampalataya, nang malaki na si Moses, ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. Take note of that. Dahil sa pananampalataya, hindi sila natakot. Nanindigan sila sa katotohanan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses na tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. Talatang 25, mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos o ng bayan ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. Dahil sa pananampalataya, talatang 27, iniwan ni Moses ang Ehipto at hindi natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Iniwan niya ang karangyaan, iniwan niya ang magandang pamumuhay, iniwan niya ang kaligayahan na dulot ng kasalanan, nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Purihin ang Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa kanyang mga salita ngayong umaga na nawa magbigay po sa atin ng kahulugan, ng kaunawaan upang maunawaan natin o maintindihan natin ang pagkakaroon niya tawag na radical faith o yung marubdob, matapang at may paninindigan na pananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, faith is not just a small part of our life. Faith should be the center in all that we do. Ang pananampalataya, hindi lamang ito yung maliit na bahagi o parte ng buhay natin. Dapat po ang buhay natin umiikot sa pananampalataya. Sumusulong tayo sa pananampalataya, lumalakad tayo sa pananampalataya at namumuhay tayo sa pananampalataya. When the world is trying to squeeze us into its mold, we have to be radical in our faith. Kapag ang mundo, pinapasunod tayo, pinapaikot tayo ng mundo at inuhubog tayo ng mundo ayon sa kanyang layunin, dapat po tayong maging matapang at manindigan sa ating pananampalataya. Amen? We must continue to believe when others fail in their beliefs. Kinakailangan magpatuloy tayo sa pananampalataya. Bagamat ang iba, sumusuko, nag-fail, gumi-give up, nawawala na sa pananampalataya. Ngunit ang mga anak ng Diyos na sumasampalataya at naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo ay dapat magpatuloy sa pananampalataya. Amen? Pakisabi sa katabi mo, magpatuloy tayo. Amen. Hindi tayo titigil. Yun ang kailangan nating maging paninindigan sa paglilingkod sa Panginoon. We have to stand strong when others are wavering. Kinakailangan manindigan tayo, maging malakas tayo. Pakita natin sa mundo, ipakita natin sa mga tao sa ating paligid na tayo'y mga anak ng Diyos na sumasampalataya at naglilingkod sa Panginoon. Na kahit na sila yung nagwe-wave o nasishake yung pananampalataya o pananalig ng iba, tayo po na naglilingkod sa Panginoon, patuloy tayong maging matibay at maging matatag. We need to be bold in believing God's truth even in the darkest hour of our life. Kailangan maging matapang tayo. Kaya yung binasa po natin tungkol po sa buhay ng mga magulang ni Moses at maging si Moses, nasa darkest hour sila ng buhay nila sapagkat merong kautusan na dumadami na po ang lahi ng mga Hudyo at ang Pharaoh po ay nagsabi ng kaparusahan. Nagbigay ng kaparusahan sa susuway sa kanya kasi kanyang ipinag-uutos na ang lahat ng mga bata ay itapon sa ilog, lalong-lalo na yung mga lalaking bata.
Pero kapag batang babae, binubuhay nila. At yun ang tutunghayan po natin, naging matibay sila, mga kapatid, naging matapang sila sa pananampalataya during the darkest hour ng kanilang pamumuhay. Ganun din po sa atin. That is why we need to be radical in our faith. Na kahit na ang mundo natin ay patungo sa kapahamakan, dinadala tayo sa kasalanan, dinadala tayo dun sa bagay na maglalayo sa atin sa Diyos, manindigan po tayo. Lalong-lalo na yung mga kabataan. Ang mga nanay at tatay natin may paninindigan sa pananampalataya. Nawa ang mga anak, magkaroon ng paninindigan. We need to be radical in our faith. But the big question today is this: what does it mean to have a radical faith? Ano po ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng marubdob na pananampalataya, ng matapang at may paninindigan na pananampalataya? Ano po ibig sabihin yan? Bakit natin kailangan yan? Bakit kailangan mamuhay tayo na mayroong matapang, matatag, na may paninindigang pananampalataya? So what does it mean to have a radical faith? First, radical faith is saving the importance of life rather than to fear the punishment of death. Tandaan po natin, mga kapatid, ang marubdob na pananampalataya, ang matapang na pananampalataya, ang pananampalatayang may paninindigan ay nagliligtas. Sapagkat mahalaga ang buhay kaysa matakot sa parusa ng kamatayan. So tingnan po natin ang ating pong teksto. Sa talatang 23 ng aklat ng Hebreo, sinabi po rito, dahil sa pananampalataya, hindi natakot ang mga magulang ni Moses. Dahil sa pananampalataya, naging matapang sila. Dahil sa pananampalataya, naging radical sila. Nanindigan sila upang mailigtas si Moses. Sapagkat ang hari ay nag-utos na lahat ng batang lalaki ay itapon sa ilog. It says, by faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child. Sapagkat nakita nilang maganda yung bata, hindi pangkaraniwan yung bata, extraordinary yung bata. Kaya nagkaroon sila ng katapangan na ipaglaban yung buhay ng batang si Moses nung panahon na yan. Upang makita natin kung anong ginawa ng mga magulang ni Moses at kung paano nila sinuway yung utos ng Pharaoh. Tingnan po natin yung sinasabi ng Exodus chapter 1 verse 22. Ang Pharaoh ay nag-utos at nagkumansya, nagsabi sa kanyang mga tao, sabi niya, every son who is born, you shall cast into the river. The Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born, you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. Sabi niya, ang bawat lalaking bata, itapon sa ilog. Yung mga babae lamang ang buhayin. Yun yung kanyang kautusan sapagkat dumarami ang lipi o lahi ng Israel. Dumarami ang mga sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nariyan po yung kaaway ang dyablo na pumipigil sa pagdami ng lahi ng mga taong sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos. Pero ang mga magulang ni Moses, tingnan po natin ang kanilang ginawa. Sa kabanatang 2 ng Exodus, tingnan natin, may isang lalaki mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi or Levi. Talatang 2, hindi nagtagal, nabuntis ang babae, nanganak ng isang lalaki, nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. Yun po yung nakasulat sa Hebreo, kabanatang 11, talatang 23, na sinasabi sa Exodus chapter 2, verse 1 and 2. At doon nga sinabi natin kanina, yung binanggit natin sa Exodus 1 verse 22, nag-utos yung hari na ipatapon sa ilog ang mga batang lalaki. Ngunit ito pong magulang, naging matapang sila, naging matatag ang kanilang pananampalataya, naging radical sila. Hindi kami natatakot sa utos ng hari. Kaya po yung matapang at may paninindigang pananampalataya, nagliligtas po yun.
hindi natatakot yon. So tingnan natin yung ginawa nila. Tinago nila yung sanggol sa loob ng 3 buwan, talatang 3, nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman na papyrus at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng mataas na damo sa pangpang ng ilog ng Nilo or Nile River. So pinaanod nila, nilagay nila sa basket yung bata. Pinaanod nila sa ilog sapagkat nung oras na yon, yung prinsesa ng Ehipto ay paparoon doon sa ilog upang maligo. At habang pinapaanod nung kapatid yung basket, nakatingin sa kalayuan, talatang 4, ang kapatid na babae ng sanggol para tingnan kung ano mangyayari rito. Talatang 5, ngayon lumusong ang anak na babae ng Paraon sa ilog ng Nilo or Nile River para maligo. So gumawa sila ng paraan, ng strategy upang mailigtas itong batang Moses. Dahil mayroon silang pananampalataya sa Diyos. Matapang ang kanilang pananampalataya, may paninindigan sila upang makapagligtas ng buhay. Kaya nung oras na yon, lumusong ang anak na babae ng Paraon sa ilog ng Nile River para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utosang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pangpang. Nakita ng prinsesa ang basket sa mataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Nakita ng prinsesa. At talatang 6, binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol, kaya naawa siya rito. Sinabi niya, isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreyo. Talatang 7, pansinin po natin, lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong siya kasi nakita niya yung prinsesa na nagkaroon ng habag doon sa bata. Kaya sinabi niya, nagtanong siya, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreyo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Think about this. Hindi nila inalintana yung takot, yung pangamba na sila'y maparusahan. On the other way around, nakipag-usap yung kapatid at nagtanong na kung pwedeng ikuha siya ng isang babaeng Hebreyo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa kanya. Kasi nakuha siya ng prinsesa. Sumagot ang prinsesa sa talatang 8. Sabi niya, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ng kanilang ina at dinala sa prinsesa. At sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol nito at pasusuhin para sa akin, alagaan mo siya at babayaran kita. Kaya kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Wow! Dahil hindi sila natakot. Tandaan natin mga kapatid, kapag ikaw ay mayroong matapang na pananampalataya at may paninindigan, hindi mo katatakutan kahit na ang kaparusahan ng kamatayan. Kasi may parusa sa susuway sa sinabi ng hari. Pero dahil gumawa sila ng paraan, dahil sa kanilang pananampalataya, nailigtas si Moses. At ang nag-alaga pa ay ang nanay at binayaran pa siya sa pag-aalaga sa kanyang sariling anak. Ngunit, talatang 10, nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moses dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tubig. Dahil nailigtas siya. Hindi alam ng prinsesa na kasama siya sa plano ng Diyos upang mailigtas ang lingkod ng Panginoon. Dahil sa pananampalataya, hindi natakot ang mga magulang ni Moses sa utos ng hari na itapon siya sa ilog, kaya't si Moises ay kanilang nailigtas. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, radical faith saves life no matter what happened. Amen. Pag meron kang matapang na pananampalataya, talagang ililigtas mo ang nangangailangan ng kaligtasan. Life is very important. We are here to save life. That's why we need to have a radical faith.
na magligtas tayo ng buhay. Sino ang nakakaalam kung yung tao na maililigtas mo ay maging makapangyarihan na lingkod ng Diyos? Sino ang nakakaalam na yung batang yon ay naging tagapagligtas ng Israel? Naging deliverer ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Mga kapatid, this is the reason why we need to have radical faith. Maging matapang po tayo. Maging matapang tayo na magdala ng tao sa kaligtasan. Hindi natin alam yung tao na maililigtas natin, na madadala natin sa kaligtasan. Hindi natin alam kung ano yung magiging future niya. Ang mahalaga, madala siya sa kaligtasan. Amen? Magdala tayo ng mga tao sa kaligtasan. And that is number 1. Pangalawa po, radical faith is separating himself to be identified with God's people rather than living in the pleasures of sin. Ang matapang at may paninindigan na pananampalataya ay naghihiwalay ng kanyang sarili upang maging kabilang sa bayan ng Diyos kaysa mamuhay sa kasiyahan ng kasalanan. Yung pong mga taong mayroong matapang o marubdob o may paninindigan na pananampalataya, hinihiwalay niya yung kanyang sarili sa kasalanan at kasamaan at ibinibilang niya ang kanyang sarili sa Diyos at sa bayan ng Diyos. At itong dahilan kung bakit natin pinakikinggan ang salita ng Diyos upang matuto tayo kung paano natin ihiwalay, ilayo ang sarili natin sa kasalanan at kasamaan at mamuhay tayong kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen? Tingnan po natin si Moses. Hebreo, kabanatang 11, talatang 24. Dahil sa pananampalataya, nang malaki na si Moses, tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. By faith, Moses, when he had grown up, refused. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tinanggihan niya na maging anak siya ng prinsesa ng Ehipto. Bakit? Sapagkat nakilala niya yung kanyang sarili. Dahil pinalaki siya ng kanyang ina na mayroong totoong pananampalataya sa Diyos. Ipinaunawa sa kanya yung kanyang identity. Na siya ay sa Diyos, siya ay kabilang sa bayan ng Diyos at hindi siya kabilang sa Egypt. Kaya sinabi ng talatang 25, mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas sa mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Mas pinili niya ang mamuhay na kabilang sa bayan ng Diyos kaysa mamuhay sa kasalanan. Mga kapatid, napapanahon ang mensaheng ito. Kasi maraming mga lingkod ng Diyos o mga naglilingkod sa Diyos o mga lumaki sa simbahan, of course, naglingkod sa Panginoon. Tapos nung gumanda na ang buhay, nagkaroon na ng magandang buhay, nagkaroon na ng magandang trabaho, napunta na, yung iba, napunta na sa ibang lugar o magandang pamumuhay. Mas pinili pa yung pamumuhay na malayo sa Diyos kaysa doon sa pamumuhay na naglilingkod sa Diyos. At ito ang kinakailangan po nating ituwid sa ating pamumuhay. Tingnan po natin si Moses. Lumaki siya sa kaginhawaan. Pero merong prinsipyo, merong strong conviction sa kanya, merong biblical principles na naitanim sa kanya. Kasi alam niyo po, ang pagiging Hudyo, ang pagiging mananampalataya sa Diyos sa panahon nila, kaya nagiging totoong mananampalataya ang isang tao sa panahon nila. Kapag ang isang nanay o yung magulang ay talagang itinanim sa kanya ang mga biblical principles. Bata pa lamang si Moses, nung panahon na yun, tinuruan na siya. Kaya nakilala niya na ang Diyos. Kaya naintindihan niya ang pamumuhay sa kabanalan at katuwiran. Kaya mas pinili niya na ihiwalay ang kanyang sarili sa kaginhawaan. Ayaw niya makita ang kanyang sarili na namumuhay siya sa kaginhawaan, namumuhay siya sa maalwan na buhay, ngunit nakikita niya ang bayan ng Diyos, ang kanyang mga kapatid,
ay namumuhay sa kahirapan. Kaya mas pinili niya po na mamuhay na kabilang sa pamilya ng Diyos. Hiniwalay niya ang kanyang sarili sa kasalanan. Moses, the Bible says, separated himself na ma-identify siya, na makilala siya, na namumuhay siya para sa Diyos, para sa bayan ng Diyos, kaysa sa pamumuhay sa kasalanan. That is radical faith. Mga kapatid, nais ko pong ipaunawa, ipaalam sa bawat isa, nais ng Diyos, katulad ni Moses, na ihiwalay mo ang iyong sarili sa kasalanan, sa pleasures o kaligayahan ng kasalanan, at mamuhay sa kabanalan na kasama ng bayan ng Diyos. Amen? Are you with me? Tingnan po natin ang sinasabi ng 2 Korinto, Kabanatang 6, talatang 14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ano ibig sabihin ng salitang makipamatok? Ibig sabihin, huwag kang makiayon. Huwag mong gawin yung ginagawa nila. Marahil si Moses sa panahon na yon, dahil nandun siya nakatira sa palasyo, sa kaharian ng Pharaoh, nakikita niya ang ginagawa ng mga kapwa niya batang namumuhay sa palasyo. Pero hindi siya nakisa, hindi siya nakisama. Kasi marahil sa panahon na yon, kahit nga maging sa panahon po natin, kapag ang tao may pera na, maginhawa na ang buhay, no? Maalwan na ang buhay niya, marami na siyang pera, iba na ang tingin niya sa kanyang kapwa. Nangyayari yon. Pero si Moses, hiniwalay niyang sarili niya sa ganong klase ng pamumuhay. Sapagkat hindi makadiyos na pamumuhay yun. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan sa atin, gaya ng sinasabi rin sa 2 Korinto, Kabanatang 6, talatang 14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Huwag kayong makiayon. Huwag kayong makisama. Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan? Anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Talatang 16, anong pagkakaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinasabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila at ako'y kanilang magiging Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya naintindihan ni Moses ng kanyang kapanahunan kung paano makilala ang Diyos, kung paano maglingkod sa Diyos, at kung paano mamuhay para sa Diyos. Ganon din po sa atin. At ang salita ng Diyos hanggang sa kasalukuyang panahon natin upang tayo po ay kalugdan ng Diyos. Pamumuhay ng matapang at may paninindigan sa pananampalataya na humihiwalay sa kasalanan. It's about separation. First, it's about saving lives. Radical faith is saving lives. Second, radical faith is separation from sin. Paghihiwalay mula sa kasalanan. Kaya sinabi sa talatang 17 ng aklat na 2 Korinto, Kabanatang 6, kaya nga lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo. Sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipon ng anumang bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Anong sinasabi ng Panginoon tungkol dito? Sinasabi niya, humiwalay kayo. Humiwalay kayo sa gawa ng kasamaan, ng kasalanan. Huwag kayong humipo ng marumi. Ano yung sinasabing huwag kayong humipo ng marumi? Huwag kayong umayon sa gawa ng kasamaan at kasalanan. At sabi niya, kayo'y aking tatanggapin. Come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Ako'y magiging ama nyo, at kayo magiging mga anak na lalaki at babae sa akin, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, ang radical faith ay pananampalatayang may paninindigan. Hindi tayo nakikiayon sa gawa ng mundong ito. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang mundo natin patungo sa kapahamakan. Huwag tayo makiayon sa gawa ng mundong ito. Radical faith is separation from sin even when you don't feel it. Ang matapang at may panindigan na pananampalataya ay paghiwalay sa kasalanan. Na kahit na minsan, para bang hindi mo nararamdaman.
Pero kinakailangan mong manindigan. Amen? Sino po rito ang mga anak ng Diyos na naninindigan para sa Diyos? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Mga kapatid, kailangan natin ng radical faith. Hindi lamang tayo namumuhay sa pananampalataya, lumalakad sa pananampalataya, matapang tayo sa pananampalataya, naninindigan tayo sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Dahil doon, nagliligtas tayo ng buhay. Dahil doon, umihiwalay tayo sa kasalanan. Katulad ni Moses, pinili niya ang mapabilang sa bayan ng Diyos. No po? Hindi katulad ng ibang mga Kristiyano sa panahon natin. Pag napasok sa isang magandang lugar o nakakalimutan na Christian siya, nakakalimutan na believer siya, wag po ganun. Kailangan yung identity natin maliwanag po sa atin. Amen? Na tayo po'y sa Diyos at tayo po ay pag-aari ng Diyos at tayo po ay mga anak ng Diyos. Pangatlo po, radical faith is sharing in the suffering of Christ to receive the incorruptible reward of God rather than the corruptible treasures of Egypt. Ang marubdob na pananampalataya o matapang at may paninindigan na pananampalataya ay kaisa sa paghihirap ni Kristo upang makuha ang hindi nasisirang gantimpala ng Diyos. Mga kapatid, mayroong gantimpala. Ang gantimpala ay makukuha ng mga anak ng Diyos na nakiisa doon sa paghihirap ni Kristo. Tingnan po natin ang sinasabi ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 26. Itinuri niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo. Think about Moses. Inisip niya na mas mahalaga ang mausig sa pananampalataya para kay Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto. Pinili niya ang mapabilang sa paghihirap ni Kristo. Alam po ninyo, mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, minsan parang mahirap tanggapin na ikaw ay inuusig sa pananampalataya mo na sinasabihan ka ng kung ano-ano Naalala ko nung araw, ako po yung unang nakakilala sa amin sa Panginoon. At naranasan ko yung matinding pag-uusig noon, kung ano-ano sinasabi sa akin. Sinasabihan ako, buwangagin. Kinasabihan ako na kung ano-ano mga masasakit na salita. Sinasabihan ako na, bakit ka nagpalit ng relihiyon? Sabi ko po sa kanila, hindi ako nagpalit ng relihiyon. Nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos. At ipinakita ako sa kanila ang matuwid na pamumuhay. Bakit? Kasi naintindihan ko ang biblical principles. Naintindihan ko ang totoong paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pakitang tao. Hindi pa kunwari. Hindi pa imbabaw. Hindi secret agent. Ano ibig sabihin ng secret agent? Nakatago ang pananampalataya, hindi inilalabas. Mga kapatid, kailangan natin maging radical. Lalo na sa panahong ito, hindi mo na makilala kung sino ang totoong anak ng Diyos o kung sino yung totoong Kristiyano, kung sino yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Pareho na lamang. Kaya ang sabi nga ng ibang tao, pare-pareho lang kayo. Bakit ako sasama sa inyo? Ipakita natin sa mga tao, ipakita natin sa ating pamilya, ipakita natin sa ating mga kamag-anak na tayo'y kakaiba, na tayo namumuhay para sa Diyos. Na tayo po'y naninindigan sa totoong pananampalataya. Kaya natin inaaral ang pananampalataya upang tayo mamuhay sa pananampalataya, upang tayo po ay kalugdan ng Diyos at upang ang buhay natin, pakita natin sa mga tao na tayo po'y namumuhay ng matuwid. Amen? Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta o mausig o masabihan ng kung ano-ano kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. Alam niyo po, may mga taong pinagpapalit nila yung incorruptible reward kaysa doon sa corruptible reward. Doon sa mga panandalian lamang na kayamanan. Nakita ni Moses na ang kayamanan ng Ehipto panandalian lamang. Hindi ito pang matagalan, hindi ito pang walang hanggan. Nakatingin siya doon sa gantimpala. Mga kapatid, ang radikal na pananampalataya, ang matapang at may paninindigan na pananampalataya ay nakatingin
Hindi lamang sa kaligtasan, hindi lamang sa paghihiwalay ng sarili sa kasalanan, kundi nakatingin sa gantimpala. Amen? Mayroong gantimpala. Mayroong reward sa paglilingkod sa Panginoon. Moses believes in sharing the suffering with Christ to get the reward of God instead of the treasures of Egypt. That is radical. Mga kapatid, sabi ng Job chapter 34, verse 11, God repays man according to his work. He repays man according to his work. Binabayaran ng Diyos. Nagbibigay siya ng gantimpala ayon sa kanyang pamumuhay. Ayon sa kanyang mga gawa, ang Diyos nagbibigay ng gantimpala. Kaya po yung gawain ng paglilingkod sa Diyos, yung matuwid na pamumuhay, yung pamumuhay sa pananampalataya, yung matapang na pananampalataya na may paninindigan, may reward po yan. Pakisabi sa katabi mo, may reward yan, kapatid. May gantimpala. Amen? May gantimpala sa Diyos. Hindi lamang tayo gagraduate sa mundong ito. Pag sinabing graduation, spiritually, yung bang mawawala na tayo sa mundong ito, pero meron pong awarding ceremony kay Lord. Amen? May gantimpala. May gantimpala sa mga matapat na naglilingkod sa Diyos. May gantimpala doon sa mga may paninindigan sa pananampalataya na ipinaglalaban nila ang kanilang pananampalataya na hindi sila nabibili. Kasi may ibang tao na bibili sila, nababayaran sila. Nakakalungkot nga, may mga Kristiyano na nasa government position. Nalalagyan sila, nababayaran sila. And I'm saying this, na magkaroon po tayo ng kahiyan sa paningin ng Diyos. Kung tayo po yung anak ng Diyos, tayo po yung sumasampalataya sa Kanya at ang nagtatrabaho sa magandang kumpanya o nagtatrabaho sa government agencies, pakita natin na tayo po'y totoong naglilingkod sa Diyos, hindi tayo nababayaran. Hindi nalalagyan. Amen? Yung iba kasi nalalagyan. Nababayaran. Kaya nga, kapag ikaw ay totoong Kristiyano, maraming mag-uusik sa'yo, lalo kapag nasa LTO ka, nasa BIR ka. Diba? Uusigin ka, ba't hindi ka tumatanggap ng lagay? Pero ang totoong anak ng Diyos, hindi nalalagyan. Amen? Hindi nasusuhulan. Sapagkat totoo ang kanyang paglilingkod sa Diyos, mas higit niyang tinitingnan yung gantimpalang pangwalang hanggan. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya kahit anong paghihirap at pag-uusig sa iyo, manatili ka sa iyong pananampalataya kay Kristo upang ikaw ay tumanggap ng gantimpala. Huwag mangyari sa atin yung sinabi ng Panginoong Hesus na natanggap na nila yung kanilang reward sa mundong ito. No. Sa mundong ito, God wants us to walk in His blessings. But there is more. There is great reward after this life. Kaya nga mga kapatid, manindigan tayo. Radical faith is sharing in Christ's suffering. Makiisa tayo. Makibahagi tayo kay Kristo. Si Kristo, ang ating Panginoong Hesus, inusig siya ng kanyang pamilya. Sinabihan siya ng kung ano-ano. Kung malalaman niyo yung kanyang buhay, kasama niyang pamilya niya, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang pamilya. Pero nanatili siya. Nanatili siya sa kanyang ugnayan sa Ama. Ganon din po tayo. Manatili tayo sa ating ugnayan sa Diyos na kahit na anong sabihin sa atin, kahit na ano pang iakusa sa atin, kahit na pang pang-aalipusta sa ating pananampalataya, patunayan natin sa kanilang tayo po ay totoong naglilingkod sa Diyos. Amen? Yun po yung matapang, may paninindigan na pananampalataya. Pang-apat, panghuli. Radical faith is seeing the invisible God rather than the visible things. Ang matapang at may paninindigan na pananampalataya ay nakatingin sa Diyos na hindi nakikita kaysa dun sa mga nakikita ng mata, ng pangkaraniwang mga mata. Mga kapatid, ang totoong pananampalataya, sumasampalataya ka sa Diyos na hindi nakikita. Sa Diyos na nakakakita sa ating lahat. Tingnan po natin si Moses. Again, Hebrews 11 verse 27. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moses ang Ehipto.
Iniwan niya ang karangyaan ng Ehipto. Iniwan niya ang kasaganaan ng buhay. Iniwan niya yung magandang posisyon sa Ehipto. Anak siya ng prinsesa. Tinanggap siya bilang anak ng prinsesa. Meron siyang karapatan sa pinakamataas na posisyon sa Ehipto. Pero iniwan niya yan. Bakit? Kasi alam niya, makukurap siya doon. Alam niya, dahil matindi ang corruption sa lugar na yan. Iniwan ni Moses ang Ehipto, iniwan niya yung karangyaan, iniwan niya yung masagana. We're not against the blessed life, mga kapatid. We're not against sa pera. Di ba? Ganda nga na tayo po'y may pera, maulad ang buhay natin, masagana ang buhay natin para mas marami tayong natutulungan. Pero kung tayo naman po ay magiging corrupt, hindi po tama yun. Kaya tingnan natin si Moses dahil sa pananampalataya because of his faith. It's all about faith. Faith is the center in all that we do. Ito yung nasa gitna o sentro ng lahat ng ating ginagawa. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moses ang Ehipto, hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya, kahit na sinabi sa kanya ng hari na wala kang mamanahin pag umalis ka. Wala kang makukuhang magandang posisyon pag umalis ka. Hindi siya natakot. Bakit? Kasi nakatingin siya sa Diyos. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Yun po ang totoong paglilingkod. Nakikita mo ang Diyos na hindi nakikita. Nakatuon ang iyong pananaw, nakatuon ang iyong pananampalataya, naninindigan ka sa Diyos na hindi nakikita. You see, the Bible says, by faith, Moses left Egypt, not fearing the king's anger. He endured because he saw him who is invisible. Kaya ang totoong paglilingkod, ang totoong pananampalataya na ikaw ay sumasampalataya sa Diyos na hindi mo nakikita. Yun ang totoong pananampalataya. Hindi katulad ng iba, naglilingkod sa Diyos, base sa kanilang nakikita. Ito ang Diyos ko, ito ang aking pinaniwalaan. Hindi po yun. Ang totoong Diyos ay hindi nakikita. Now, tingnan po natin, ang sinasabi po rito ng banal na kasulatan, he endured because he saw him who is invisible. Now listen carefully, the word endure is kartereho in Greek, meaning to be strong and to stand firm in the faith. Yung word na endured, it means to be strong and firm in faith. Moses remained strong in his faith even though he was old. His eyes remains bright and he was still strong. Nanatili siyang malakas, nanatiling malinaw ang kanyang mga mata. Bakit? Kasi nakatuon ang kanyang pananaw, ang kanyang pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita. Gaya ng sinasabi ng Deuteronomy, chapter 34, verse 7. It says, Moses was 120 years old when he died. His eyes were not weak and he was still strong. Si Moses ay 120 taong gulang nang mamatay, pero malakas pa rin siya at malinaw pa rin ang paningin. Bakit? Because siya ay nakatingin sa Diyos na hindi nakikita. He keeps on looking to God by faith and live a radical faith. Yun ang pinaglilingkuran na Diyos. Hindi nakikita. Pero siya ay nakakakita sa atin. Radical faith is believing even when you don't see Him. Yun ang radical faith. Pananampalataya. Matapang, may paninindigan na pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita. Mga kapatid, ang Diyos natin hindi nakikita, pero nararamdaman mo siya. Yun ang totoong pananampalataya. Gaya ng sinabi ng John chapter 4, verse 23 to 24, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ang mga tunay na sumasamba, ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Ang pagsamba sa Kanya ay sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang totoong pagsamba. Yun ang totoong pananampalataya sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita, pero nararamdaman.
At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Nararamdaman natin ang Kanyang pag-ibig, nararamdaman natin yung Kanyang pagkalinga, nararamdaman natin yung Kanyang pagkilos sa ating buhay. Naalala ko noon, dumanas ako ng tinatawag na lowest point ng buhay ko. Ang hirap. Pero naramdaman ko yung Kanyang pagyakap, naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikita at kinakailangan tayong tumingin sa Kanya sa pananampalataya. Manindigan tayo para sa Kanya. Tandaan natin, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, yun yung pangwalang hanggan. Yung mga bagay na nakikita natin, temporary lamang. Bato, kahoy, lahat ng bagay, ginto, pilak, temporary lang yan. Masisira, mawawasak. Pero ang totoong Diyos, pangwalang hanggan. At ang mga taong naniniwala at sumasampalataya sa totoong Diyos, mananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ako po ay nangungusap sa isang paksang radical faith. Matapang, may paninindigan na pananampalataya. At ang may matapang at may panindigan na pananampalataya, nagliligtas. Magligtas tayo. Hindi natin alam kung sino yung mga taong madadala natin sa Panginoon. Hindi natin alam. Maaaring gamitin siya ng Panginoon. Maaaring ang madala mo sa Panginoon, maging tagapagligtas ng bansang Pilipinas. Saan? Sa mananakop. O maaaring ang madala natin sa Panginoon ay maging isang presidente ng Pilipinas. Maging mayor ng Quezon City. Maging congressman. Pero para makapagligtas tayo ng mga tao sa pananampalataya, ihiwalay natin ang sarili natin sa kasalanan. Kasi hindi maniniwala ang tao sa iyo kung nananatili ka sa kasalanan. Kasi si Moses, hiniwalay niya ang kanyang sarili upang siya'y maging deliverer. Maging pinuno ng kanyang bayan. At ang radikal na pananampalataya, of course, nagliligtas, hinihiwalay ang kanyang sarili sa kasalanan. Ang radikal na pananampalataya ay nakikiisa kay Kristo. Kaisa natin si Kristo. And that's the reason why we look to Jesus. And as we behold Him, we are being transformed into the same image. As being one and joined with Christ, we become like Him. Kaisa niya tayo sa paghihirap, sa pag-aalipusta, nasasabihan ng kung ano-ano, okay lang yan. Maging matibay tayo. Maging matatag tayo upang ang gantimpala ay maranasan natin. At tumingin tayo sa Diyos na hindi nakikita. Yun ang totoong pananampalataya. Tayo ba ngayong sandali, mga kapatid, ay merong radikal na pananampalataya? Meron ba tayong matapang, may panandigan na pananampalataya? Are you willing to take the risk na kahit na may panganib, talagang susuong tayo at ilalagay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon? O tayo ba yung mga tao na namumuhay sa isang safe na pamumuhay? Komportabling pamumuhay. Okay na ako dito. Mas komportable na ako. Kaya yung iba, ang course nila, Mascom eh. Bakit po Mascom? Kasi mas komportable na sila sa ganong klaseng buhay. Hindi na nagsisimba. Hindi na nagbabasa ng Bible. Hindi na nag-share ng Word of God. Hindi na nagme-meditate ng salita ng Panginoon. Kaya Mascom na sila. Mas komportable na sa ganong klase ng buhay. Pero yung mga taong mayroong radical na pananampalataya, willing sila to give all to God. To give all to Jesus. To give God all the glory. In Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo. Pikit natin ang ating mga mata. Purihin ang Panginoon. Lord, salamat po sa mensahe na aming narinig. Salamat sa buhay ni Moses. Napakalawak, napakamakapangyarihan ng buhay ni Moses. At amin pong ipinahayag lamang ngayong sandali, Panginoon, yung kapirasong buhay ni Moses. Mula nung kanyang pagkapanganak,
pagliligtas sa Kanya hanggang sa Kanyang pagtanda. Pero ang pinaka-the best na buhay niya, Panginoon, nasa piling mo po. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Moses. Salamat sa pananampalataya ng kanyang mga magulang na naipasa sa kanya. Salamat po sa legacy of faith. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya ni Moses. Salamat sa kanyang radikal na pananampalataya, matapang at may paninindigan na pananampalataya. Panginoong Diyos, ganun din po sa amin. Ang dalangin po namin, bawat isa sa amin, bawat nanay, bawat mga tatay sa lugar nito, Panginoon, ay maging radical yung pananampalataya. Panginoon, maging matapang, matatag, matibay, may paninindigan ng pananampalataya na kahit anong pagsubok, kahit anong pag-uusig, kahit anong tukso ng mundo, kahit anong pandaraya ng dyablo, paninilaw ng dyablo, mananatiling matatag at matibay at may paninindigan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po ngayong sandali. Habang ang mga uloy nakayuko, mga matay nakapikit. Alam po ninyo, lagi tayo nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na wala pa sa Panginoon at maging sa mga nasa online service na wala pa sa paglilingkod sa Panginoong Yesus. Mga kapatid, mga kaibigan, ang pinakamasaya, pinakamatinding buhay. Buhay na napakaganda ay ang buhay na mayroong ugnayan sa Diyos. Mayroong personal na relasyon sa Diyos. Hanggang ngayon, ang buhay na yan, tinatamasa ko. Dinaranas ko. Kasi nagbigay ako ng aking commitment, nagbigay ako ng aking decision. Sabi ko sa Kanya, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Nagdesisyon ako magmula nung ako ay teenager hanggang ngayon. At hindi ko ito tatanggalin sa aking buhay. Ang matibay, matatag, may paninindigan na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaibigan, kapatid, kung wala pa si Jesucristo sa puso mo, siya ang magpapatibay ng iyong buhay. Siya ang magpapatatag ng iyong buhay. Siya ang magliligtas sa iyo. Siya ang kaligtasan, wala nang iba. Si Jesucristo lamang. Hindi ang relihiyon, hindi ang sino man, hindi ang simbahan. Walang ibang kaligtasan sa kanino man, kundi kay Jesucristo lamang. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. At kung nais mong maligtas, kung nais mong maranasan ang kanyang pagpapatawad sa iyong buhay, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, sumasampalataya ako sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatalikuran ko na po ang gawain ng kasalanan at kasamaan sa aking buhay. Tinatalikuran ko po ang bisyo sa aking buhay. Patawarin mo ako. Linisin mo ako, Panginoon. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa iyong kapatawaran, sa iyong pong pagmamahal sa akin at sa aking pamilya. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po, O Diyos. Ngayong sandali, patuloy mong ipahayag ang iyong kalooban, ang iyong pong pangunguna sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Purihin ang Panginoon. Habang tayo po ay sumasamba sa Diyos, umaawit sa Panginoon ngayong sandali, siya sa atin mong yung sarili. Tingnan po natin, evaluate po natin ngayong sandali ang ating sarili. Pinag-usapan natin ang radical faith. Ano ang ibig sabihin ng radical faith? Bakit natin ito kailangan?
Radical faith ay pagkakaroon ng matapang at paninindigan na pananampalataya sa buhay natin. Ang mga magulang ni Moses, hindi sila natakot sa parusa, sa utos ng hari ng Pharaoh. Iniligtas nila ang kanilang anak. Dinala nila sa kaligtasan ng kanilang anak. Bilang magulang, ikaw bilang nanay o tatay, ngayong sandali, dinadala mo ba sa kaligtasan ng iyong mga anak? Dinadala mo ba sa kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay? Radical faith saves life. Radical faith saves. Ang matapang na pananampalataya nagliligtas. Radical faith is separation, paghiwalay sa mundo ng kasalanan at ibinibilang mo ang iyong sarili sa bayan ng Diyos, sa mga taong totoong naglilingkod sa Diyos. Radical faith is sharing the suffering of Christ. Mahirap na lumayo sa bisyo. Mahirap na lumayo sa kasalanan. Mahirap. Masakit na lumayo sa maling relasyon. Pero kailangang manindigan para sa katotohanan, para sa totoo ng pananampalataya. Minsan parang mahirap sumampalataya sa Diyos na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya yung iba na nananangan na lamang, umaasa na lamang sa nakikita ng kanilang mga mata. Yun na lang ang kanilang pananampalataya. Kung ano ang nakikita ng mata nila, doon sila sumasampalataya, doon sila naniniwala. Pero mga kapatid, ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nakikita, siya Espiritu at katotohanan. At tayo tumingin sa Kanya. Habang tayo po'y tumitingin sa Kanya, tayo po'y Kanyang pinapalakas. Habang tayo po ay umuugnay sa Kanya, habang tayo po'y nagtitiwala sa Kanya, tayo po'y Kanyang pinalalakas at pinapatibay. Gaya ni Moses, umabot siya ng 120 taon. Pero malinaw pa yung mata niya. Malakas ang kanyang katawan. Hindi siya nanghina. Kasi ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagtingin, ang kanyang pananaw ay nakatuon sa Diyos na hindi nakikita at sa mga salita ng Panginoon. Mga kapatid, ito ay nagpalakas sa akin. Ito nagpatibay sa akin ang aking ugnayan sa Kanya. Ngayong sandali, kung may mga bagay na hindi matuwid sa ating buhay, tanggalin natin. Alisin natin. Kung meron kang bisyo, meron kang maling relasyon, iwanan natin yon. Magalit na kung sino yung magagalit. Si Moses, hindi siya natakot sa galit ng hari. Sabi niya, mas natatakot ako sa galit ng Diyos. Matakot tayo sa galit ng Diyos. Sapagkat merong isang araw, naharap tayo sa Diyos. At isang araw, i-evaluate ng Diyos ang pamumuhay natin. Paano tayo namuhay? Nanindigan ba tayo para sa katotohanan? At kung tayo po'y nanindigan sa katotohanan, sasabihin ng Panginoon, welcome! Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pero kung hindi tayo nanindigan sa katotohanan ng pananampalataya, tatanungin ka ng Panginoon, bakit hindi mo ginawa? Ang dami mong pagkakataon pa. Mga kapatid, ang dami nating pagkakataon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Mamuhay tayo para sa Diyos. Mamuhay tayo na mayroong paninindigan sa pananampalataya. Mamuhay tayo na may matapang, matibay, malakas na pananampalataya sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Sundan niyo po ako sa panalangin ito. Ang manaming Diyos, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong salita
sa iyong mensahe sa aking buhay. Tulungan mo po ako na magkaroon ng matapang, matibay, may paninindigan na pananampalataya. Marubdob, radikal na pananampalataya. Salamat po. Tulungan mo ako na maging matatag, na lumayo sa kasalanan, sa kasamaan, sa maling pamumuhay, sa bisyo, sa gawa ng kaaway. Mamuhay ako nakabilang sa bayan ng Diyos. Mamuhay ako nakaisa sa kahirapan ni Kristo upang maging kaisa ako sa gantimpala kay Kristo. Tulungan mo po ako na tumingin at patuloy na manalig sa Diyos na hindi nakikita, sa Diyos na buhay, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Manguna ka po sa akin at sa aking pamilya. Marami pong salamat sa iyong pagpapala, sa iyong pagmamahal, sa iyong pangangalaga sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aming kabuhayan, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord God. We worship you. We bless your name, Lord. We love you, God. Thank you for your word. Thank you for your message, Lord. Thank you, Lord, for making us radical in the faith. Oh, yes, Lord. Ang nagtiwala Yes, God. sa Yes, Lord. O Diyos, di kita Oh, we love you, Jesus. We love you, Lord. Tatapat sa'yo. Yes, Lord. Magtatapat po kami. Maglilingkod ako. Maglilingkod po kami. O Diyos, Oh, yes, Lord. kay buti Yes, mo. Lord. Amen. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Sa Thank you, Lord. kabutihan mo, Thank you, Jesus. ako'y naririto. Come on, church. Come on, people of God. Let us worship you. Upang magpuri sa iyo. Let us sing this song with worship in our hearts. O Diyos, Yes, Lord. We sa give you praise. kabanalan mo, Amen. nalulugod ako. Amen. Buhay ay iaalay ko. Oh, yes, God. Ikaw lamang ang nagtiwala sa We bless your akin. name. O Diyos, di kita Yes, Lord. bibiguin. Magtatapat sa'yo, Amen. maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Give you praise, Lord. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita We love you, Jesus. bibiguin. We love you, Holy Spirit. Magtatapat We love you, sa'yo, Father God. maglilingkod ako. Amen. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang Thank you, Jesus. ang nagtiwala sa Amen. akin. O Diyos, di kita Yes, Lord. bibiguin. Thank you, Jesus. Magtatapat sa'yo, Yes, Lord. maglilingkod ako. Thank you, Jesus. O Diyos, kay buti mo. Panginoon Jesus. Panginoon, marami pong salamat ngayon sa gabi.
Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong pagpapagaling sa iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Kung meron man po ditong may sakit at karamdaman, Panginoon, ang pagdampi ng makapangyarihang kamay ng Diyos ay mahayag sa iyo. Kamtin mo ang kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ng sakit at karamdaman ay matanggal sa iyong katawan. Ang diabetes ay matanggal in Jesus' name. Ang cancer ay matanggal in Jesus' name. Ang leukemia matanggal in Jesus' name. Ang sakit sa bato ay matanggal in Jesus' name. Lahat ng sakit at karamdaman, sakit sa puso, matanggal in the name of Jesus. Mga bukol sa iyong katawan ay matanggal in the name of Jesus. By the stripes of Jesus, you are healed. And I claim and declare your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, we receive your healing touch. We receive your blessing. We receive your provision, your protection, your preservation of our lives. For the glory of God, for the honor of Jesus, and for the pleasure of the Holy Spirit. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin, purihin natin ang Panginoon. Salamat po, Diyos. Amen. And amen. God bless everyone.